So, base lang doon sa verses na basa natin, no? Mahirap talaga, likewise nung sinabi ni Raymart last time na mahirap na yun lang yung basahin natin. Parang nagbigay lang ng tip si Peter, then okay na. Sumunod ka sa governor, imitate kung ano lang yung nais ng Diyos. Wives, submit to husbands, and husband, intindihin mo ang iyong asawa. So, di ba, parang hindi ko naman na kailangan i-explain yun. Pero most of the time, hindi natin kailangan marinig yung dapat nating gawin. Dahil, una sa lahat, tinanim na o sinulat na ng Diyos sa ating mga puso kung ano yung tama at mali. Kinain na rin natin, kinain na ni Adam and Eve yung wisdom for good and evil. Alam natin kung ano yung tama at kung ano yung evil. Pero, kaya nga kapag binasa natin yun, gets na natin agad. Hindi na kailangan ng pastor to explain, bakit ako magsasubmit sa asawa ko? Diba? Bakit ako susunod sa emperor? Wala man kami emperor, sa presidente. Diba? Panahon natin ngayon. Bakit ako susunod kay Mayor Vico? Diba? Parang di mo na kailangan i-explain yun sa iba. Siyempre, mayor mo yun di ba? Parang, kapag alam nating nakaka-encounter tayo, nakikita natin yung mga authority sa TV, sa kahit saan man. Alam natin na dapat natin silang i-respect and kailangan natin silang sundin. Ayan. So, yun yung ating goal ngayon. Malaman kung bakit natin kailangan siyang gawin. Hindi para explain kung paano siya gawin, kundi bakit ko gagawin yun. No? So, as we tackle this, before bago tayo pumunta doon sa ating topic, babalikan ko yung mga previous chapter natin. Yung chapter 1, tsaka yung topic na Raymart. Pero, wala na kay Raymart. Magaling yan na-explain niya na. Okay, so sa 1 Peter, sige. So, may mga color coding kasi ako dito. Ginagamit ko rin siya kapag nagba-Bible reading ako. As a sign, na kapag nakita ko tong text na to, kunyari, kapag pinulahan ko yung text sa Bible, isang verse, I know that red highlight nung last year ko, kasi, di ba, pangalawang year ko na pagbabasa ng Bible reading, and then, nung binalikan ko, ba't pinulahan ko to? Nakikita ko, kaya ko siya pinulahan, kasi at that time, nakita ko yung grasya ng Panginoon dun sa verse na yun. So, ganun din sa ibang colors. Na yung yellow, yun yung dapat kong gawin, yung maging response ko. Kapag may nakita akong law, may sinabi si Jesus na dapat kong gawin, lalagyan ko ng dilaw. Sayang naman, kapag nakita ko yung promise ng Diyos, yung ating hope, na balang araw, we will be resurrected. Medyo konti lang yan, kaya natutuwa ako pag nakikita ko yan dahil naalala ko yung pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin. Orange is God's justice. Diyan mo makikita na kaya nagpaparusa ang Panginoon, kaya siya nagbibigay ng blessing. Kasi dapat makita natin yung kaibahan ng grasya at saka ng reward. For example, nung inutusan ni Lord si Abraham na ialay ang kanyang anak, yung pangako sa kanya nagdagdagan ng reward. So kapag binasa niyo yun, mapapansin niyo na yung promise ng Diyos kay Abraham sa una, which is grace, nadagdagan pagdating doon sa after niya mag-obey kay Father. Then yung green is kapag, di ko alam kasi kapag green, nakikita ko naman yung kasalanan ko, yung kasamaan ng mundo, at yung pain and suffering. So, bakit ko ito sinasabi? Kasi gusto ko lang din i-share kung paano ko minimeditate yung word and to encourage you to follow yung Bible reading. No? Na sana, ayun nga, minsan kasi hindi interactive yung pagbabasa natin ng Bible. Parang in-scan mo lang, okay ka na. I-heart ko na yung post ni Tatay Rodel para malaman niyang nabasa ko na yun, di ba? Pero sana, mag-interact tayo dun sa word. Na hindi lang natin siya basa-basahin, kundi i-meditate, mag-notes kung may time ka pa, mag-highlight,
And then lalo na, mag-notes, di ba? So that, pag nabasa mo siya ulit, next year, sasabihin mo, mali pala ako nung ano. May times kasi na ano, mali pala yung pagka-highlight ko, hindi to grasya ng Diyos, reward to. So, minsan, nakikita ko kung ano ako dati, and kung ano ako ngayon, at nakikita ko yung growth na binigay ng Panginoon. So, medyo mahaba na naman ako. Pero yan, so may kita niyan dyan mamaya. Parang wrong move yung ano ko long sleeve ko, ang init So, punta tayo sa chapter 1, yung diniscuss ni Nanay Baby, no? Sabi ni Peter, unang introduction niya, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles. Piniling mga exiles, mga Christians na nagkumalat dahil tinutugi sila ng mga tumutugi sa kanila. So, that is yung Roman that time, no? So, tapos sabi ni Peter, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace be multiplied in you. Ang gusto ko makita niya dito is yung foreknowledge of God. Hindi ito yung, foreknowledge is, alam niya na, yung isang bagay. Pero ang sinasabi dito ng foreknowledge is hindi niya sinasabi dito na alam niya na yung gagawin mo. Alam niya na tatanggapin mo siya. Alam niya na mamahalin mo siya. So, that's why kaya kanya pinili. Hindi yun po ang ibig sabihin ng foreknowledge. Ang foreknowledge dito, ibig sabihin, kilala ka na niya bago ka pa niya ilikha. Pinili ka na niya kasi kilala ka na niya. Kumbaga, yung foreknowledge dito, that's why sabi ni Jesus sa Matthew 7, I do not know you. Or, sinabi niya na, alam ko na yung bawat bilang ng hibla ng buhok sa iyong ulo. Yun yung mga bagay na alam ng Diyos sa atin. Kahit hindi pa tayo nalikha. Or yung verses na sinabi sa loob pa lang ng sinapupunan, pinorm ka na niya, kilala ka na niya. Yun yung foreknowledge na sinasabi natin dito. Hindi base sa good works, kundi kung paano tayo tinitignan ng Panginoon. No? From the eternal past. So, sabi dito sa John chapter 1, verse 12 to 13. Sabi dito, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. So dito may kita natin na bago pa tayo pinili ng Diyos, alam niya na kung sino yung magiging anak niya, sino yung tatawagin niyang anak. So that's why, will niya na tawagin tayong anak mula pa nung eternal past dahil sa ginawa ni Jesucristo para sa ating lahat. Ang gusto ko lang i-highlight dito is lahat ng maniniwala kay Jesus at sa kanyang pangalan, tatawagin niya ng or may karapatan ng maging anak ng Diyos. So, maniwala ka lang sa kanya. Gusto ko lang i-highlight dito na hindi po madaling maniwala sa Diyos. May mga nagsasabi, maniwala lang, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Isa pa, porket pinanganak ka sa mundong ito is automatic anak ka na ng Diyos, no? Hindi. Kapag naniwala ka lang doon sa pinadala niyang anak, doon sa pangalan na yon, at yun ay si Jesus, doon ka lang tinawag niyang anak. Bakit ko sinabi na mahirap maniwala? Kasi most of the time, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan, kaya tayo tumatalikod sa Panginoon, kasi hirap na hirap tayong magstay sa paniniwala na dapat yung Diyos lang yung makakapagligtas sa atin. Every time we sin, every time we do good works, kadalasan, kaya tayo nagkakasala kasi mas alam natin na tayo yung magpapasatisfy ng ating mga sarili imbis na ang Diyos. Bakit mo ginagawa yung good works pagkatapos mong gumawa ng kasalanan? Kasi feeling mo, yung good works mo, yung makakapagligtas sa'yo. So, most of the time, hirap tayo maniwala sa Panginoon sa tuwing tayo ay laging nagkakasala. Sabi dito, naging anak tayo ng Diyos
because of the will of God. Hindi dahil sa will natin. So, ano yung will ng Diyos? Sabi dito sa John 6, the will of Him who sent me. Who sent me that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. Sabi ni Jesus, for this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life and will raise Him up on the last day. Kaya sa mga nagtatanong, anong will ng Lord sa akin? Sino yung mapapangasawa ko? Ano yung magiging trabaho ko? Ano yung will ni Lord sa akin? Lagi niyo po tatandaan, ito ang will ng Diyos sa inyo. Ang tumingin sa kanyang anak at maniwala sa kanya. And how this affect our decision making? So kapag pipili ka ng asawa, dapat naniniwala din kay Jesus. Kapag tatanggap ka ng trabaho, dapat hindi apektado yung pagsamba mo sa Panginoon. Hindi apektado yung pagbabasa mo ng Biblia. Doon nito naapektuhan yung mga desisyon na akala natin hinahanapin pa natin sa Panginoon. Lord, ano bang will mo? Ito ba o ito? Ibasin niyo po dito para makapili kayo. Dahil yan lang ang will ng Diyos para sa ating lahat. Like, bakit ka pupunta sa isang lugar? Para ma-share yung pagmamahal ng Diyos. Most of the time, yan yung goal ng Christianity. Na ma-share at mag-make disciples. Ma-share ang good news sa mga bawat taong hindi kilala ang Panginoon. So maybe, dito po natin ibase yung mga bawat desisyon na ating gagawin, no? Dahil yan yung nais ng Panginoon para sa ating lahat. So, talon tayo sa verse 3 sa chapter 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Siya yung nagpabago sa atin. Ito yung sinasabi ni Raymart last time na regeneration. Regeneration, hindi ito yung parang dati kang sugatan tapos nag-full yung buhay mo, di ba? Dating pula yung buhay mo, naging green. Hindi yun ganun, yung regeneration. Ang regeneration is something na dati kang patay, ngayon buhay ka na. Nagre-respond ka na sa salita ng Panginoon, hindi katulad dati na wala kang pake at sa kasalanan ka lang namumuhay. So, dahil yon sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya nga sabi, baliwala yung ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay si Jesus, no? And in this we rejoice. You rejoice. Sabi ni Peter dito, na every time we remember na born again tayo, mula doon sa kamatayan, muli tayong nabuhay, dapat tayong mag-rejoice. Ngayon, ang problema sa karamihan ng Kristiyano ngayon, hindi masaya. Dahil hindi inaalala yung pagkaligtas sa atin ng Panginoon. Kung paano tayo binago. Kung paano tayo niligtas. No? So, let's think of ourselves. No? Kapag naririnig ko ba yung magandang balita, natutuwa pa rin ba ako? No? Tapos sabi pa sa verse 7, so that the tested genuineness of your faith may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So ngayon, dahil sa naalala mo yung ginawa ni Jesus sa'yo, there is joy. May joy, nagre-rejoice ka, meron kang faith. And yung faith na yon will be tested kung totoo ba talaga. And then kapag na-test yun, doon nagre-resulta ng pagpupuri at pagdakila sa Panginoon. Minsan kapag may pagsubok, nakikita ba natin yung ending is magpuri sa Panginoon? O lagi tayong nakatutok sa paano ko masusolusyonan yung problema kong ito? Ba't hindi natin isipin na paano ko mapupurihan ng Panginoon sa pagsubok na ito? Or sa pagkakamali ko na nagawa? Or sa mga bagay na hindi maganda
na nangyayari sa paligid ko. Kasi dapat, yung faith natin, once tested, will result praise and glory sa Panginoon. At mangyayari yon sa revelation ni Jesus Christ also. Kasi, dahil sa Judgment Day, He will judge our works. No? And then, lahat ng ginawa natin will be judged in the end times. So, medyo Tapos, sabi pa sa verse 8, though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him, ito nga, kapag naniwala ka sa Panginoon, you believe in Him, you rejoice with joy. So, ang pagiging Kristiyano ay masaya. No? Hindi siya yung parang, ang hirap naman maging Kristiyano. Minsan kasi, lagi tayo nakatingin sa kung ano yung dinadanas natin kaysa dun sa biyaya at pagpapala na ginawa ni Jesus para sa ating lahat. No? That's why hirap na hirap tayong magpuri. Hirap na hirap tayong magtaas ng kamay. Hirap na hirap tayong pumalakpak kapag praise and worship. Bakit? Kasi naniniwala lang tayo sa Kanya kapag kailangan lang natin siya. Kapag nahihirapan na tayo. Kapag nakikita na natin yung problema, yung pain, yung suffering. Yes, hindi may iwasan yon. Pero sana, every time na naranasan natin yon, we rejoice. Kasi in the end, at sa simula pa lang, na naniwala sa Kanya, nasa Kanya na tayo. Sabi mo sa katabi mo, nasa Kanya ka na. Ayan. Ibulong mo para humagod. Okay. So, bakit ko sinasabi yon? Kasi, gusto ko maintindihan natin yung posisyon natin sa Panginoon. So, I will discuss yung order of salvation. Kapag sinearch nyo yan, may kanya-kanyang order, pero sabihin na natin ito yung order ko. So, God's selection is, from the very beginning, pumili ang Diyos. Kung sino yung Kanya, kung sino yung kilala niya, kung sino yung alam niya, kung ilan yung bilang ng buhok niya. Pagkalbo, alam niya rin yun. Tapos, calling, regeneration, and faith, tinawag ka ng Diyos, dahil pinili ka niya, tinawag, born again, tapos kasunod nun yung pananampalataya. So, pinanganak kang muli. Justification means, tinuring na matuwid. Nung nampalataya kay Jesus, dahil matuwid siya, at dahil kumapit ka sa Kanya, naniwala ka sa Kanya, yung katuwiran niya, nasa iyo ngayon. Adoption. Dati kang kaaway, ginawa kang anak. Tinuring na anak. Kaaway ka ng Diyos nung ang saya-saya natin sa kasalanan. Pero dahil kay Jesus, tinawag tayong anak. Sanctification, ginawa kang banal. Mahirap explain yung banal, pero kabaliktaran ng kasalanan yan. Kaya that's why yung kasalanan hindi makalapit sa kabanalan ng Diyos. So, marami pa yan. Ginawa kang banal. Pwede nating sabihin na dahil tinawag ka ng banal, may kakayahan na tayo lumapit sa Panginoon ng walang alinlangan. Merong boldness, merong confidence. Diba? Yun yung kabanalan. Glorification, gagawin kang perpekto. So, alam naman natin na lahat tayo makasalanan, and sa end times, gagawin tayong perpekto ng Panginoon. So, ito yung order ng salvation. So, gusto ko lang maintindihan natin na hindi to dahil sa ginagawa natin. Not work-based. Hindi dahil sa ginagawa natin, kundi sa ginagawa ng Panginoon. Siya ang nag-initiate ng lahat ng ito para tayo ay makabalik sa Kanya. So, always remember that. So, that's why, dapat natin din makita yung kahibahan kapag may mga nababasa tayong verse na parang, bakit parang itong verse na to hindi pasok dito sa isa? Bakit parang nag-aaway sila? Dapat natin maintindihan, ma-distinguish kung ano yung dapat sa kabila, sa right, at kung ano yung dapat sa left. No? So, unang order of salvation is yung
conversion or yung positional. Yung once for all na position natin or status natin sa Panginoon. Pangalawa is yung, bali ano lang to parang sinamarize ko yung order of salvation. No? Tapos yung isa, yung pangalawang part is yung progressive and relational. Yung everyday believer's life with the Lord. Madalas dito tayo parang nagda-doubt, nahihirapan. Then lastly is yung glorification. Yung glorification, sa kanya yan, doon lang tayo sa dalawang magpo-focus. So, yung conversion or yung positional natin, ito yung time na nung nakilala natin ng Diyos, nung una mo siyang tinanggap. No? So, yung election, once and for all lang yun, hindi na mauulit. Pumili na si Lord kung sino yung kanya at kung sino yung hindi. Yung calling and regeneration, pinaanak tayong muli, isang beses lang yon, walang third time. I mean, second time, walang third time, no? Faith and repentance, yung pagharap natin sa Lord, ano lang yon, one time, big time lang din yon. Na nung magkaroon ka ng faith, hindi na dapat mawala yun sa'yo kung totoong faith yung nasa ating lahat, no? Justification, tinuring ka matuwid. Nung tinanggap mo si Jesus, matuwid ka na sa harapan niya. Ganon din, nung sa adoption, yung ginawa kang anak. Then lastly, so yung sanctification, dinagdagan ko ng positional. Kasi, ginawa kang banal. So, ibig sabihin yan, hindi mo na kailangang gumawa ng good works para maging matuwid. Hindi mo kailangan mag-effort para tawagin niyang anak. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang gawing banal yung sarili mo kasi banal ka na sa harapan niya. Maniwala ka lang. So, positional. So, ibig sabihin, ito yung status natin ngayon sa Panginoon. So, bibigay ko yung bawat verse niyan, baka para mas lalo natin mag-gets, no? So, Ephesians 1:4, yung pagpili sa atin ng Panginoon, He chose us before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Yung calling and regeneration, He called you through our gospel. Ito yung mga bagay na dapat natin tinatandaan. Kasi minsan, kaya tayo nagda-doubt, kasi akala natin, hindi na tayo anak. Hindi na tayo bagong nilalang. Minsan, feeling mo lang. Pero dahil nanampalataya ka sa Panginoon, bagong nilalang ka na. Bagong nilalang na tayo. He called you through our gospel. Nung narinig mo yung gospel, tumugon ka. And nung tumugon ka, sabi dito, God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. No, dahil sa faithfulness ng Diyos, kaya tayo nag-respond dun sa tawag ng gospel. Kaya kung meron man dito, pag naging naririnig yung gospel, yung ginawa ni Jesus Christ, tapos parang sasabihin sa sarili, yun na naman yung topic. Magtanong po tayo. Kasi una sa lahat, para ma-inlove tayo sa Panginoon, dapat lagi nating maranasan kung paano tayong minahal. No? O para sa mga inaantok, taas mo ng kamay. Taas po ng kamay. O yung mga hindi nagtataas, tulog yan. Sige, baba na. Okay. So, sorry kung medyo teaching yung type natin ngayon. Pero gusto ko maintindihan nyo ito. Regeneration. Sabi ni Jesus Christ, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, ang Diyos ang muling nagbago sa atin. No? Sabi pa dito sa Titus 3:5, according to His own mercy. Sabi dito, He saved us, not because of works done by us in righteousness, hindi dahil sa atin, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of Holy Spirit. Dahil sa gawa ng Diyos, kaya tayo ngayon ay malaya na makalapit sa Kanya. Next, yung faith. So, yung faith na yan, hindi yan dahil
dahil meron, actually lahat tayo merong faith. Pero ang tanong is, saan nakaangkla yung faith mo? So that's why faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So ang totoong faith is yung faith na nagre-respond sa salita ng Panginoon. No? Next, yung repentance, sabi dito, on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. Kadalasan, ang tingin natin sa repentance is lumayo sa kasalanan. Imbis na isipin yung kabutihan ng Diyos para tumalikod sa kasalanan. Minsan nagpo-focus tayo dun sa iyoko niyan. Kaya that's why kapag sinabi kong huwag mong isipin yung malaking elepante, may isip mo pa rin. Kasi, ang nilalagay natin sa isip natin, lumayo sa kasalanan, imbis na lumapit sa kabutihan ng Diyos. Kasi kapag doon tayo sa kabutihan ng Diyos, lagi nakatingin, hindi mo na may isip yung kasalanan na nagagawa mo ba siya o hindi. Kasi lagi kang nakatingin sa kabutihan ng Diyos. Pwede bang itutok yung aircon sa akin? Medyo baka maging smelly ako. Okay, justification, ginawa kang matuwid. Sabi dito, si God made Jesus Christ to be sin who knew no sin. Walang kasalanan si Jesus, pero ginawang makasalanan or kasalanan. So that in Him we might become the righteousness of God. So may kita nyo dyan, hindi ka nagiging matuwid dahil sa ginagawa mo. Sabi pa sa Galatians 2:16, we also believe in Christ Jesus in order to be maging matuwid by faith in Christ and not by works of the law. So, hindi natin kailangan yung batas para maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Yan yung sinasabi diyan. Because by works of the law, no one will be justified. Adoption, ginawa kang anak. Yung kaninang verse natin, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Napansin nyo, lahat nung nilista natin mula regeneration, justification, adoption, may kita natin puro who believe in Him or in His name. No? Maniwala lang sa Kanya. Sabi sa Ephesians 1:5, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. And lagi through Jesus Christ. According to the purpose of His will. Kanina, natapik na natin yung will. No? Ang will ng Diyos ay maniwala tayo sa anak niyang pinadala. Ito na ngayon yung positional sanctification. Ito yung verse na binigay ni Tatay Rodel last time. By the will na naman. Alam niyo na yung will ng Diyos sa atin. We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. Once for all. Ibig sabihin yan, past, present, future sins are covered. Kahit magkasala ka mamaya, you are sanctified. Banal sa harapan ng Panginoon. That is our position. Kapag naniwala tayo sa Panginoon. Kaya pagising mo sa umaga hanggang sa pagtulog mo sa gabi, ang tingin sa iyo ng Panginoon dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, ikaw ay Kanyang precious son and daughter. Okay. So, sabi sa John 12, baka naguguluhan kayo, makasalanan ka, tapos sanctified ka, banal ka. Sabi ni Jesus mismo, John 12:47, if anyone hears my words and does not keep them, I do not judge him. Hindi ka husgahan ng Panginoon. Bakit? For I did not come to judge the world, but to save the world. So kanina, makasalanan ka. Tinatanong mo sarili mo, bakit ka nandito sa loob ng church? Ayoko na. Maluha na naman ako. So, yan. So, as follower of Jesus, kahit magkasala ka mamaya, or bukas, you are still saved.
Justified, sanctified, adopted child of God. O baka may na-trigger sa adopted, no? Sana maging magandang balita sa inyo na inampon tayo ng ating Panginoon para muli niya makasama. No? Yan yung ating posisyon. Diba? So, sabi sa Romans 5:20. Ulit. Na-spoil. Yan. Sabi sa Romans 5:21. Now the law, yung batas, yung madalas nating gustong-gustong sinusunod, came in to increase the trespass. Sabi dito, trespass is yung paglabag sa kasalanan sa batas, no? Paglabag sa batas, kasalanan. So ibig sabihin, nung dumating yung batas, nung nalaman mong mali ang magalit dahil you commit a murder, mas lalong nag-increase yung kasalanan sa puso mo. Kapag binasa niyo yung the rest of Romans, no? Tapos sabi ni Paul, but where sin increased, mas lalong lumala yung kasalanan mo nung nalaman mo to, yung law, grace abounded all the more. So, kung grabe yung kasalanan mo kanina, mas grabe yung grasya ng Panginoon ngayon. Yan yung sinasabi niya dyan. So that, as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life. So that's why buong bibig namin yung grace. Kasi it leads us to eternal life through Jesus Christ our Lord. Grasya lang po ang makakapagbalik sa atin sa tawag ng Diyos, sa imahe na binigay sa atin ng Diyos. Ngayon inulit ko yung kanina, no? Tapos dinagdagan ko lang, as follower of Jesus, kahit magkasala ka mamaya, bukas, o bago ka mamatay, yung nagkasala ka bago ka mamatay, good news is you are still saved, justified, sanctified, adopted child of God. Amen po ba? Amen. So, sa mga hindi nag-amen, pag-isipan nyo po. Sabihin natin, di ba? Yung binigay ni Raymart na video. Sabi niya, paano kung sobrang galit ko, nagalit ako, tapos inatake ako sa puso, tapos ang huli ko nagawa sa aking buhay ay gumawa ng kasalanan. Ligtas ba ako o hindi? Good news is, you are still saved. Justified, sanctified, adopted child of God. Ayan, namnamin nyo yan. Kasi ito yung posisyon natin ngayon sa Panginoon. Ito yung status mo. Kung kilala mo si Jesus, kung gustong-gusto mo siya makilala, kung ayaw na ayaw mo sa kasalanan, nandito ka, sure ball. Dahil yan yung sabi ng Panginoon, sabi ng Bible. No? So ngayon ang tanong, binigyan ko ng kulay para alam nyo, no? Ayan. Green, kasalanan yan. Red, grasya ng Panginoon yan. No? So, marami magtatanong sa inyo, so okay lang magpatuloy sa kasalanan. Kasi di ba? Posisyon ko ngayon sa Panginoon, anak na niya. Nanampalataya ko kay Jesus. Kaso lagi ako nakagawa ng kasalanan eh. Pero gusto ko mahalin si Lord. So, okay lang magpatuloy sa kasalanan. So, yung kaninang magandang balita natin, may iba sa atin, no? Biglang magkakaroon ng spark sa puso mo na, so okay lang pala magkasala mamaya. Magawa ko yung paborito kong kasalanan. Guess what? Hindi po. And buti na lang si Paul, dinil niya na to. Dati pa. No? Nung sinulat niya yung Romans, may mga nag-iisip na ng ganon. So, okay lang magkasala. Actually, walang Romans 5:22 kasi ang kasunod niyan ay Romans 6:1-2. Sabi niya, so what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Sabi niya, by no means. Siguro pasigaw yan. By no means.
how can we who died to sin still live in it? Diba? Dati ka nang slave ng kasalanan, nung pinalaya ka, pinili mo ulit bumalik. Parang katulad ng sinabi sa Bible na baboy na pinaliguan, bumalik sa putikan. No? Naging rhyme pa. So, sabi niya dito, so, kapag binasa niyo pa ulit yung mga susunod, verse 6, we know that our old self was crucified with Him. So, kapag nakikita niyo yung cross, si Jesus Christ, yung kasalanan niyo, yung dating ikaw, kasama doon na napako. Sabi ni Paul, in order that the body of sin might be brought to nothing. Para yung makasalanan mong katawan, mapunta sa wala. Mawala ba? So that we will no longer be enslaved to sin. Verse 7, for one who has died has been set free from sin. Verse 11, so you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Ano ibig sabihin pag dead to sin? Sa madaling salita, ayaw mo na magkasal. Ayaw na ayaw mo. Nanggagalaiti ka. Nandidiri ka. Sasabihin mo, ano sa English ng kadiri? Yuck. Diba? Disgusting. And alive to God in Christ Jesus means gustong-gusto mo nang mabago, gustong-gusto mong lumapit sa Panginoon. Yan yung ibig sabihin yan. Dati, hindi mo nakikita yung Diyos. Dati, wala kang pake. Ngayon, gustong-gusto mo na siya makilala. Ayan. Diyan na si Jesus. Okay. Okay. So, alam na natin yung posisyon natin sa Panginoon. Tayo ay justified, adopted, sanctified. So, ito naman yung naghahang yung ko. Ito naman ngayon yung everyday believer's life with the Lord. So, magpo-focus tayo ngayon sa sanctification. Kanina, nakita nyo positional sanctification. Ngayon, may isang type ng sanctification, yung relational sanctification. Patuloy kang ginagawang banal ni Lord or ni Spirit. 'Di ba? So, lagi nyo isipin, yung positional sanctification is yung status mo or yung kung sino ka. Diba yung sabi sa kanta, who do you say I am? You are sanctified. Sanctified. Pero hindi mo pa siya napuput into practice. So that's why, kailangan pang pagpatuloy na gawin kang banal. Hindi lang basta title, kundi maging buhay mo siya. No? Tapos, under ng relational sanctification, may ongoing cycle. May repentance, confession, God's purification, and obedience. So, after mo mag-obedience, kapag nag-fail ka ulit, babalik kang repentance. So, parang ganun yun. So, anong sabi dyan? Repentance, ongoing change of mind or heart. Doon sa positional, tatawagin ko na lang positional tsaka relational. Doon sa positional, yung repentance natin, tumalikod ka sa kasalanan, humarap ka sa Diyos. Sa relational na repentance, ongoing ka laging, pabalik-balik na humaharap sa Panginoon. Parang laging may spring na bumabalik ka doon sa kasalanan, pero dahil gusto mong papunta sa Panginoon, yun yung ongoing repentance natin. Then, confession is something na dahil yung repentance mo, yung pagbago ng mind or heart mo, yung confession is voicing out of the fruit of that repentance. So, gusto ko lang i-clarify yung repentance, no? Yung repentance, hindi ito yung luluhod ka, mag-isa ka sa cabinet, tapos sabi mo, Lord, patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan. Hindi po yun yung repentance na tinuturo ng Bible. Sabi nga, repentance means, sa Greek word ay metanoia, changing of mind. Kapag, kaya ba natin baguhin yung isip natin? Hindi. Si Lord lang yung makakapagbago sa mind natin. Bakit?
once na marinig natin yung truth, makikita mo na biglang magbabago ng isip mo na hindi na dapat ito yung ginagawa ko kasi ito yung truth. So, yung repentance, nasa mind mo pa lang siya, hindi pa lumalabas sa pagkatao mo. For example, narinig mo kay Pastor Raymart, bawal magalit. Pero at that moment, hindi ka pa galit. Tama yon, hindi dapat ako magalit. Pero yung fruit ng repentance, nangyayari lang yon kapag nandun ka na sa temptation. Kung talagang nag-repent ka, magre-reflect yon na magtitimpi ka at hindi mo i-let out yung galit na yon. So yung repentance, lagi siya nangyayari at the back of your mind. Lagi siya nandito sa mind mo. Bakit ko sinabing heart? Kasi yung mind and heart, hindi yan sa Bible, kapag pumunta kayo sa Old Testament, yung mind and heart, laging magkasama yan. That's why may kita nyo sa Old Testament, love the Lord your God with all your heart agad, hindi all your mind. No? Yung mind pumasok lang sa New Testament. Kasi, sa Old Testament, yung mind and heart, yung turing na iisa. And lalo na ngayon, na alam na natin kung saan nanggagaling yung, kung bakit tayo nagiging emosyonal, nanggagaling sa mind yun. So, repentance is something nangyayari sa ating mind. Tapos, confession is, nung alam mong mali, tapos nagawa ka ng kasalanan, bino-voice out mo na, Lord, ayoko nang gawin ulit yon. Lord, ayokong gawin yon kasi ito yung tama, ito yung nais mo para sa akin. Then, God's purification, ongoing cleansing from sin and restored experience, fellowship, or walk with God. Kapag may nakita kayong purify, washing, iba siya dun sa forgiving your sin. Iba yung washing your sin. So, kapag pinuntahan niyo yung Old Testament, bakit merong unclean? Kapag unclean ka, hindi ka pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos. Yung turing ka madumi. So, ibig sabihin, kapag madumi ka, dahil sa nagawa mong kasalanan, hirap na hirap tayong lumapit sa Panginoon. Di ba minsan, kapag nagagawa ka ng kasalanan, parang ramdam mo ang layo ni Lord. Parang wala akong saya. Hindi ako okay. And the more na nagdudwell ka doon, the more na nalalayo ka sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag hindi natin kino-confess yung sin natin sa harapan ng Panginoon, lagi merong malaking pader na parang hindi ko kaya lumapit sa Panginoon. Doon dumarating sa punto na tinatamad ka na mag-church dahil sa mga unconfessed sin. So, may makikita natin yung verses dito, no? Then, kapag na-purify ka na, dahil nag-confess ka ng kasalanan, na-purify ka ng Panginoon, bumalik yung fellowship, na-restore yung fellowship mo sa Panginoon. Naging close ulit kayo ni Lord. Dito darating yung obedience, which is fruit ng Spirit, no? So, isa-isayin natin yan yung verse. So, ito yung mga something na dapat yung tandaan, no? So, sana, take down notes nyo. Sabi dito, ginagawa tayong banal na spirito. Sabi, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And, yung Spirit na yon, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Sa ibang translation, from glory to glory. So, ibig sabihin, yung banal na spirito, sanctified ka na, pero ginagawa ka pa niyang banal in your works, in your life, sa buhay mo. No? So, for this comes from the Lord who is the Spirit. Sa verse, chapter 5, sabi dito, walk by the Spirit. Kapag nakikita mo yung walk by the Spirit, ito na yung parang ninanais mo na, Lord, gusto kong gawin yung nais mo. Pero hindi ko magawa. Di ba? Di ba meron pang ganyan? Gusto kong gawain, pero di ko magawa. So, baka iba yung Di ba? Sabi kasi dito,
meron tayong desire ng flesh, at meron din, dahil nanampalataya ka na sa Panginoon, nasa inyo yung banal na spirito, meron ka ng bagong desire. Desire of the Spirit. And yan yung laging nag-aaway. Yung gusto ko ba, ang gusto ni Lord? Gusto ko ba, gusto ni Lord? So, walking by the Spirit is pagsunod sa gusto ni Lord. Yung desire ng Spirit. So, ano yung yung desire ng Spirit? Ito yung desire ng Spirit. Magkaroon tayo ng fruit. At yung fruit na yon ay iisa. Lagay ko ng A dito, isa. Pero is. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, hanggang self-control. So, ibig sabihin, ang desire ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng fruit na ito. Yan yung ongoing na pagbababanal sa atin ng Panginoon. And then, pagdating sa repentance, daily repentance, sabi dito, bear fruit in keeping with repentance. So, hindi ka magkakaroon ng desire na yon or yung fruit na yon kung hindi ka re-repent. Kung puro ka lang ang nasa isip mo, dapat gawin ko to, dapat gawin ko to, dapat gawin ko to. Pero hindi mo dinudulog sa Panginoon yung nagawa mong kasalanan. Lord, nagawa ko na naman. Yung ayaw mo. Diba? Then sabi pa dyan, sabi pa na ni Paul, diba kanina, God's kindness is meant to lead you to repentance. So, sa repentance, hindi natin focus yung kasalanan. Ang focus natin is yung desire ng Lord, yung fruit na nanggagaling sa Lord, yung kindness na nagmumula sa Panginoon. That's why we are preaching the gospel here. So that lagi natin makita to at lagi tayong mag-repent kapag naagawa tayo ng kasalanan. Lagi nating makita na ayaw natin yung kasalanan na yon. Di ba? Then sabi pa ni Jesus sa Matthew 6:11-12, give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Lagi niyong tatandaan, yung Lord's Prayer is something na for relational sanctification. Hindi siya yung parang kapag di ka nag-pray ng daily bread, wala kang bread. Hindi yan ganon. Na, porket hindi ka nag-pray ng forgiveness, hindi ka na forgiven nung nanampalataya ka sa Panginoon. Kaya that's why debt yung nakalagay dito. Hindi po kasalanan yan. More on ito yung guilt natin kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon. Lord, nakagawa na naman ako ng kasalanan. Pero dahil napapatawad ako sa ibang tao, idudulog ko yung kasalanan ko sa iyo, Lord, at alam kong mare-restore ulit yung relationship natin, yung fellowship natin. So, anong ibig kong sabihin? So, merong dalawang type ng forgiveness sa loob ng Bible. Yung forgiveness na isa is yung positional, na forgiven ka na once and for all. And yung isa is, nung nakagawa ka ng kasalanan, nagkaroon ng conflict sa inyo, sa relasyon nyo sa Panginoon. And then that's why, kaya hiya kang lumapit sa Kanya pag nakagawa ka ng kasalanan. Isang magandang example. Wala yung asawa ko. Sabi ka, kapag nagagalit si Mayan sa akin, dahil may nagawa akong kasalanan, ayan, pag may nagagawa akong kasalanan, kapag nakagawa ba ako ng kasalanan, automatic, hindi niya na ako asawa. Di ba hindi? Nung nagkasala ako sa kanya, merong conflict. Pero still, asawa niya pa rin ako. Ganon din sa harapan ng Panginoon. Pag nagkasala ka, anak ka pa rin niya. Pero dahil merong conflict, dahil merong uncleanness dun sa kasalanan na gawa mo, hindi ka 100% close sa Panginoon dahil alam mo may kasalanan kang nagawa. And when we confess our sin, nalilinis yung guilt na yon, yung kasalanan, yung dumi ng kasalanan na nagawa mo at bumabalik yung closeness nyo. That's why, kapag nag-usap na kami ni Mehan, pinag-usapan namin yung nagawa namin yung nagawa kong kasalanan. Sorry, patawarin mo na ako. Doon nagbabalik yung fellowship, yung closeness, yung relationship.
Hindi ibig sabihin parang kailangan humingi ng tawad para maging asawa niya ako ulit. Hindi po ganon. So, sana magandang example yun. Ayan. So, next, daily confession. 'Di ba? Sabi nung Pharisee, praise God, hindi ako katulad ng tax collector na yun, ng makasalanan. Tapos sabi ng tax collector, doon sa likod, diba? Doon ka sa likod. At doon ka magdasal, di ba? God, be merciful to me. Di ba? Nagbi-beatbox pa siya. God, be merciful to me, a sinner. And sabi ni Jesus, I tell you, this man went down to his house justified. So, yung mga tao na merong repentant mind or heart, nagko-confess, sinasabi sa Diyos na makasalanan siya. Kaya that's why sabi sa 1 John, kapag hindi mo tinatawag na makasalanan ng iyong sarili, you are a liar. Di ba? So, dapat, ito yung katotohanan na dapat niyayakap natin na lahat tayo makasalanan and lahat tayo anak ng Diyos. No? Next, sabi sa 1 John 1:9, ito na yung makikita nyo yung cleanses, di ba? So, ibig sabihin, kapag nagkasala ka, hindi automatically, hindi ka na agad anak, kaaway ka na agad. Hindi po ganun. Pag nagkasala ka, nalaman mo may kasalanan ka, meron kang repentant mind, heart, you confess. And dahil faithful and just si Lord, He will forgive you at mare-restore yung relationship nyo dahil i-cleanse niya yung guilt, yung bahid nung dumi nung kasalanan na gawa mo from all unrighteousness. So that's why, pag nag-confess ka kay Lord, kahit nakasala ka kanina, confident ka pa rin na tatawagin kanyang anak. At confident ka na makakalapit sa kanya dahil alam niyang lilinisin niya yung nagawa mong mali. Like yung batang nadapa sa putikan at nung lumapit sa tatay niya, pinaliguan siya nung tatay niya. Kahit bumalik ka pa rin doon na papaliguan kita ulit. Basta lumapit ka lang. Tingin mo ba malilinis yung batang tumatakbo ayaw magpaligo? Ay, ako maligo. Eh, talagang hindi malilinis yun. Di ba? At lalong lalayo ka sa Diyos na nagmamahal sa'yo. Purification, di ba? Cleanse us from all unrighteousness. May isa pa ang verse atang binigay. Ayan, Hebrews 9:14. How much more? So, paano tayo nililinis? Ito yon. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience? Diba? Yung conscience mo madumi, kaya hindi ka makalapit sa Panginoon. Kaya kailangan mo i-confess yung kasalanan mo sa Panginoon para ma-purify yung conscience mo from dead works, kasalanan, para makabalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Sana maintindihan natin yung mga gantong verses. Yung purify, yung cleanse. Iba po yan doon sa forgiveness or kapag tinawag tayong forgiven ng Diyos. So, balik tayo dun sa 1 Peter, di ba? Yung relational sanctification, sinabi niya na in the sanctification of the Spirit. Kaya kapag nakita niyo yung in the sanctification of the Spirit, ginagawa kang banal. Dahil tinawag kang banal. Diba? You are sanctified. Yung isang sanctified na tao, ginagawang banal ng Diyos or sanctified. O, makikita nyo, para makasunod ka, for sprinkling with His blood. So, ito yung nagpapalinis sa atin. Once na lagi tayo nakagawa ng kasalanan. Tapos, verse 13 to 14, di ba? Balik tayo sa 1 Peter, di ba? So, pinapakita ko lang yung relational progressive nung chapter 1 ng 1 Peter. Di ba? Preparing your minds. Di ba? Bago ka magdesisyon gawin yung isang bagay, prepared na yung mind mo dahil nag-change na, dahil nakarinig ka ng katotohanan. Being sober-minded. And then, set your hope fully on the grace.
So that's why we preach grace, para magkaroon tayo ng pag-asa, na kahit magkasala ka mamaya, na kahit may takot ka na sa huli ng tunga mo, kasalanan pa yung huli mong magawa, there is hope. No? That will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed. So kapag nakikita niyo yung do not be conformed, lalo na doon sa Romans 12, to the passions of your former ignorance. Yan yung daily repentance. Then yung confession, yung purification and obedience, kapag nalaman mo, naalala mo na ikaw ay niligtas sa mga mali mong ginagawa, having purified your soul, dahil sa purification and sa confession and then dahil sa obedience na yan, by your obedience to the truth, for a sincere brother love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again. Nangyayari ito dahil you are bagong nilalang na. At dahil yon sa living and abiding Word of God. Kaya there's a danger pag hindi po tayo sumusunod sa Bible reading. Nalilimutan nating anak tayo ng Diyos, kaya tayo hindi lumalapit sa Kanya para linisin yung mga nagawa nating kasalanan. So sana maging malinaw yun, no? Na kaya tayo nagko-confess para malinis yung conscience natin, makalapit tayo freely sa Panginoon at ma-restore yung relationship natin sa Kanya. So when a person truly receives God's grace in Christ, repentance, confession, obedience follow as the fruit of new life produced by the Holy Spirit. No? Kapag totoong na tinanggap niyo yung grasya na yon, and these fruits are evidence, not the basis of genuine salvation, they grow progressively as part of sanctification. Siguro English lang yan ng ChatGPT, pero ito yung Tagalog. Kapag ang isang tao ay tunay na tumanggap ng grasya ng Diyos, nakita mo yung ginawa ni Jesus sa'yo, yung repentance, pagsisisi, confession, pag-amin ng kasalanan, obedience, pagsunod, ay bunga ng bagong buhay na gawa ng Holy Spirit. So yung banal na spirito pa rin, yung main initiative kung bakit natin nagagawa yung pag-change ng mind, pagsisisi, pag-amin sa kasalanan, at pagsunod. Ang mga bungang ito ay ebidensya. Ito ang ebidensya natin sa ating mga sarili na tunay na tayong ligtas. Na hindi ka nahihiyang lumapit sa Panginoon dahil anak ka niya. Tayo patuloy na lumalago bilang bahagi ng sanctification nito. Pagbabanal ng Diyos. So, ayan. So, bigyan akong example, no? So, sinasabi ko dito, kahit magkasala ka mamaya, bukas o bago ka mamatay, you are still saved. Kahit di mo sadya o talagang sinadya mo, you are still saved. Kahit grabe ang kasalanan mo dati, kahit kasalanan yung naisip mo kanina, di ba? Kahit di mo sure kung kasinungalingan yung pinaniniwalaan mo, if you are still relying sa Panginoong Hesukristo, you are still saved. Justified, sanctified, adopted child of God. So, di ba sabi niya, for by grace you have been saved through faith. Dahil yan sa pananampalataya na nanggagaling sa Panginoon at hindi dahil sa ating mga sariling gawa.